pangil sa pangil, Davao City, bago tayo magsimula, you know the deal! Let's go, pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Kubu International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villenware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Pistolier! At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Mindanao, what's poppin'? Sa Maestro, Davao City, Matina Playa, represent! Huwag na. Gusto niya mauna eh. Una ka. Gusto niya mauna. Nagkasundo silang dalawa, mauuna ng banat si Sak Maestro, pangil, sagbangan na! Enjoy na natin. Na. Okay. Pausga na magingay. Successful ang atong okasyon. Palakpakan natin si Boss Phoebus Apollo Samson. At lahat ng mga sponsors, wait a minute, Apollo? Wala ba to sa wanted list? Huling Apollo sa Davao, pinaghahanap ng mga pulis. Okay na? Bayad na tayo ng buwis? Alright. Wala tuloy ako. Nagbayad ng buwis? Sorry. Umpisa pa lang no? Pero, si Pistolero, siguradong mangingibabaw. Siya nakikipwesto pero magiging sementeryo ko daw yung Davao. Mahusay si Pistolero, yung talento umapaw. Kaya bilang respeto, naghanda akong 3 araw. Kaya kinukall out ako ni Pistol. Lahat na yun ay naging missed call. Statwa ni David nandun sa seawall. You got big balls but your dick small. So delete all your porn history just like the people na nag-suicide sa Davao na parang nag-free fall sa G-Mall. Oh, suicide sa G-Mall. Pero joke lang. You've been rickrolled. Shit. Iniisip lang. Okay. Pistol. Tang ina na wala talaga ako. Parang sa Gmall. Kaya pistol. Pistol, aeroplano na baguhin yung category. Pistol, aeroplano. Urine lang sa laboratory. Shit. Hindi pa to. Sige. Okay. Ating balikan nung ako'y naging talunan. Si Disaster may ghostwriter, sila nagsusulatan. Silang Zeta merong airmats. Ako'y pinagtulungan. Pero ganun na akong alaas, natatalo lang pag 2-on-1. So yun, 2-on-1 na naman. Ano to gaguhan? Binigyan niyo ako pistolero, 2 tao yung katawan. Tingnan niyo naman. Kasi tignan nyo naman. Work from bed. VA na may 10 accounts. Client niya puro British. That's how he gained them extra pounds. Kaya si Carlo Yolo mag-gym. Todo tumbling. After double handspring, sa naong mulanding. Munang naong sa taga-tondo nga gi-combog boxing, nga gipuspusag ko kulamber na himong koko matching. Oh, pistol. Bili ka ba nag-gym sa PSP Gym? Sa PSP Gym, ikaw ang next endorser. Wala ka nga next, dapat siguro Head and Shoulders. Kasi sa PSP Fitness, naging distorted yung poster. Kasi yung picture mo, yung progress, before. Sorry.
Before and before, putang ina. Kahit, siya nawala, magbabayawa. Wala kasi ako eh. Before and before. Sorry man. Fuck! Naganda ako eh. Hindi, tayo lang. Before and before. Kailan pas 580 kg ang weight di normal. Toroday. Imong weight di normal. Dapat sa waste disposal. Imong single status dapat i-change og plural kay murag mix og clay og kubal nya gi shape deg oval nya face gihulmag pina JB sukal. Kaya ano? Morning? Zero ahos nga 15 anyos. All white spermia sapatos ang pormahan pina Jimmy Santos. Kalami ni may lambos sa Tagalog. Si Tagalogod sa akong itlog ni Bulabyog. Sinuryahan na may Tagalog, naungan ni taga Tibalog. Tagalog si mata. Sino ang Bisaya daw ang ribat? Pag Tagalog na ba mong kontra, face to face may mga libak. Lagong kay ka og liog, grabe na ka black. Basta lagong mo og liog, di ba buntis, yung lalaki ang anak. Danti gulapi kay tatak. Danti gulapi kay tatak. Pero napansin nyo, that's not within his scope. Siya lang hindi tumatawa, though my shit's quite dope. Kaya anong pakiramdam that when you're with my folks, ikaw lang nasa outside of our inside joke. Because you're a clown. Ang inang yan. Inside joke, clown. Kamu adjust. Sige daw, pasabta ko. Di ba rap kayo gamit og language? Yung ingnon niyo mo masahod pa mo? Pasantod na pa'y lingwahe nga kami rin nakabalo. You're still beneath me, pang tamakan na mo. Ah! Ang ina na, wala bad trip ah. Di na ba? Okay lang? Paano? Ayan, patay mo. Wala akong pakisak. Kahit nagbisaya ka pa at kayo lang nakakaintindi, mga brother. Para sa akin, mukha ka lang nangungulit na Thailander. Tanginan to, katapat niya daw 2 tao. Alam mo ba, sabi nung fan doon, medyo pumayat na ako. God bless you, bro. Tangina niya, nakaka-disappoint. Yung idol nyo hindi sumulat. Binigay mo sak maestro, yung dumating sak na lobat. Tangina, inihingi ko sak maestro, binigay nyo shabs maestro. Tinawag ka nilang adik sak. Pero wag kang umasang tutularan ko yan. Wala akong pakialam sa bisyo mo, tol. Sa tama mo lang. Tangina mo. Eto, legend. Gusto nyo ba ng revelation? Alam nyo bang majority ng choke performance ni Sak puro main event battle sa Luzon? Di ba kayo nag-wonder ba't ganun? Hindi nga ba talaga nagpe-prepare yung idol nyo? O baka may ibang rason? Well, before pandemic, nagsisimula yung flip-top event ng 9. Na natapos ng 4. Ganon kasagad yun. So kung 3 na yung main event, Sak, tangina mo, lobat ka na nun, gago. Huwag mo kami lokohin, Sak. Hindi ka magchuchok ng batak, pare. Patunay, laban mo kay Lanceta. Wala ka nang masabi nung round 3, pero yung bibig mo, buka pa rin ang buka. Kitang-kita sa video, ayaw mo na, pero yung panga mo, gusto pa. Yung pisngi nagmamasil, yung kagat humihigpit, kumukudrado yung muka pag yung ngipin nagdidikit. Siya daw ay smooth as butter. Nak ng puta, lupit. Kaya pala smooth as butter kasi mukha kang tasty bread. Kagating ko pang amoy. Yung linya niyang LA to New Zealand, kung napanood nyo, pilit niyang pinareplay. Tumawid daw siya from LA to NC. Ano daw yung ETA? Tapos nung hindi na-gets ng crowd, Cebu Pacific ang delay. What the fuck is up with that?
LA to NC, ETA, Lanceta. Okay, gets ko yung gimmick. Ang pinagtataka ko, from Los Angeles to New Zealand, iniintay mo Cebu Pacific. Di ba? Tapos nung hindi kinagat ng tao, ikaw pa nagalit, Chong. Eh kahit mag-intay tayo ng matagal, sak, hindi talaga lalanding yun. Tangina, malayo ka pa sa eroplano mo. Ganyan ka ka-advance, pare. Mga bara mo nagpapatunay, sak. Sobra ka na sa biyahe. Tanginan to, pag palumpalo, feeling MMA fighter pag sumet up. Boss P, kala ko ba pang UFC? Ba't may UFC banana ketchup? Tanginan sa kalagitnaan ng laban, bigla-bigla ka nag-crave ng sausawan. Tanginan trip yon. UFC banana ketchup. Ang deep nun. Basta na lang may maibuga. Tangina mo, sak, bisyo pa. Naghahanap ng sasawsawan kasi yung utak na prito na. Di ba? Palakpakan muna tayo. Tatlong beses na dapat ito kinasa sa flip top. Tatlong beses din akong inatrasan nito. Tapos nung nalaman mong home court, biglang palag, lupid ng loading yung Chumempo. 2 beses siyang umatras sa Luzon, isa sa gubat. O Diyos ko naman, maestro, sa kakaatras mong hayop ka, nakarating na ako sa inyo. Men, alam ko, hero nyo to. Alam ko rin, hindi kayo bias. Pero alam nyo bang majority ng most high performance ni Sak nangyayari lang sa Mindanao at Visayas? Oras na sumigaw siya ng, "What's up? It's my home. It's my people." Sabay magre-reference ng sikat na Bisaya. Kagalang-galang na Duterte, Scottie Thompson, Dondon Ontiveros, Karinsita. Pag kailangan mo na magpatawa, Manny Pacquiao, Aling Junisha. O kaya i-open up yung Bisakul, Baduy, lahat Bisaya discrimination sa Maynila dahil bugso ng inyong damdamin ay bugso ng kanyang kita. Don't get me wrong. Alam ko nag-e-exist yung Bisaya discrimination sa labas nito. Hindi na kailangan gamiting paniklab. Pero bilang fan, discrimination, profanity, insulto, lahat yan nature ng battle rap. Kung ano yung sinabi sa'yo, para sa'yo lang yon. Hindi mo kailangan ipasa yung pasakit. Impis ipaliwanag mo kung bakit ikaw pa yung nag-uudyok magalit. Sa pagtalino ng mga yan, ikaw pa bumabalakid. Kasi pag di na umiikot yung fan, di mo na sila magagamit. Lagi niyang sumbat, dala ko Mindanao. Saan man siya mapatakbo. Kaya kahit wala na siyang magandang inuuwi dito, siging tanggap lang kayo. Kung feeling mo, hindi mo naramdam yung lupa, hindi dahil sa mataas na yung nata mo. Tumingin ka sa babasak, sila na lang yung nagbubuhat sa'yo. Diba? Oras na hindi ito mag-choke, finish na. Yung mga fans mong nag-pray, natupad na yung dalangin. Hindi na para suriin yung pilit na rhyme scheme, patuloy lang kayong mahuhumaling. Kaya wag kang umastang may galit sa mga unggoy na pasabit-sabit sa baging. Kung sa mga kamay mo din ang galing yung kinakain nilang saging. Humingi ka ng magaan na laban. Ako naman tong masunurin. Wala akong pake kahit sa Facebook, garapalan mo ko kung gaguhin. Wala rin akong pake kahit hindi mo irespeto yung laban at yung paghahanda tarantaduhin. Sak, re-respetuhin lang kita hanggang sa di ka na nila kayang respetuhin. Yung fans lang daw, pinapaikot hanggang di na magamit. Ikaw, kahit exceptional yung talent, di mo ma-reach yung bigger market. Alam niyo ba kung bakit? Pangit. Pangit ka, men. Di kita nilalait. No, hindi ko siya nilalait. I'm just stating facts. Pwede kang tubero, but that face ain't made for rap. Diba? Lumalakas sa kanya mga bara every time we play it back, but it wouldn't change the fact that your fucking face is whack. Pero hanggang doon na lang yun, hindi kita nilalait. Fucking face is whack. Tapos sinabi niya na yun, saging, pinapakain daw na saging at bagging.
Alam mo na contribute mo sa rap? Pag-squatting. Natalo pa sa ribat, di ba? Tapos, tapos si Pistolero, estilo neto. Teka lang. Naalaman ko ang agenda at motibo. Agenda at motibo. Nag-invest ng ilang libo pang lisensya at rehistro, nag-record siya ng video doon sa may EDSA. Ganun talaga pag nakahawak ng cellphone ng nitibo. Para makakonect siya kay Phoebus, tapos imbis mag-invest daw sa crypto, sa mga lesbian aktibo pa yung sexual libido ng Iglesia ni Cristo, siya nagbenta ng dildo. Di ba ako, di daw ako kaya respetuin? Ikaw di kita kaya respetuin. Nagbibenta ka ng dildo, tinitake advantage mo yung mga tomboy na nangangarap magkautin. Di ba? Ano pangalan ng business mo? Sex Pistols? The Sex Pistols? Pero, dildo ay gabulto. Lahat ng tomboy sa tundo ay napatamod mo. Yan si Chris Cañares, alias Dildong Dantes. He circumcises all the silicone carnage. At yung mga dildo na may LED light, when it's in your talibs, umiilaw na parang espada lang ni Bilbo Baggins. Pero, it's not a big deal though. Equip my consignments. Sabay siya naningil. Sa real jokes, sa got bars, pati na rin sa Mick and Chill. Si Boss P pa yung nagpa-feel ng thrill sa yung tinggil. Binabare na kasapwet, sabay, you know the fucking drill. But on the real, pinastilo, hahanap ng butas. Rektahan. Ako, stilo ko, ikaw tinitira ko, pero lahat sila tinatamaan. Di ba? Nagre-research sa iyong kalaban, naghanap ng kanilang kahinaan. Ako, giant asteroid, binubutas ko pang kalahatan. Pistol nga, ganyan siya, hila pababa. Para bang haligay, alam mo yun, tabahan ng talangka. Hindi naman mali, pero pinagmukha mong masama, saktong pistol, binubutasan lahat ng tamang nagawa. Lahat ng tamang nagawa. Tinitignan mo pa lang yung buto. Ako, kinakain ko na yung ubas. Ginawa mo na siyang wine, ako, nasa pang-apat na akong prutas. Diba? Habang tinitignan mo yung sakit, nahanap ko na ang lunas, sinarap ko siya ngayon sa tuwing dumarating si bukas. Kasi ang paghanap mo ng butas, yan ay research sa mga lumang litrato, you're still looking at the past dahil takot ka sa pagbabago. At dahil sa iyong trabaho, nakita ko kay Christian Carlo, ang tanging butas na nasa iyo ay ang buo mong pagkatao. Kaya, gago. Gago. Hanap ng butas, ayun. Sa kakahanap mo ng butas para magamit mo pang angle, napasok mo rin yung butas na may light sa end ng tunnel. Pistol upon pistol. Mirror match yung battle. At huling nakita mo ay butas nitong barrel. Kaya sabihin mo man, natapos na to. Magkano pusta mo? Round 2 pa lang, pero alam mo lang, tapos na to. So ano pa ba? Mag-split pa ba ako? Laos na to? Okay. Si round 2 mo naman. Baka tumagos yan, bro. Alam niyo, pare. Stop. Sorry. Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Sabi niya doon, barok ako mag-English. 'Di ba? So what? Bakit ka nag-iinaso? Habang tinatawanan mo ko, gumagawa ko ng history king ina mo. Itong tinawag mong barok, ilang taong nag-amok, hanggang ngayon nananatiling ganto. Isipin nyo yon, kinailangan nyo pang magtawag ng taga-gubat para lang mapatigil ako. Tangina, namumuna ng salita, ko nga kung ano yung pinagsasasabi mo kay Saki. Tinapakan niya daw yung ulo hanggang maging sobrang bloody. Na parang ayaw mag-start nung wasak na Kawasaki. Kiningin mo, wasak na nga, ini-start mo pa. Tamang kickstart ka din no? Di ba? Kung basagin ko kaya tama mo, tol, na mga galawan kong pang Bruce Lee. Tipong kukurutin kita sa utong, tas pipilitin kita mag-multi.
Ipipihit hanggang sa magtititilitong pusi na parang na-stuck yung susian ng bagong bili kong Rusi. Ganun ba yun? Kininginan to mekaniko, bars. Kaya ka nangangamay talyer, hayop ka eh. Klingi pa masyado. Photoshoot ng PSP ka po, sabi nilang seta ang baho. Good mood pumasok si Boss P. Pagpasok, niyakap niya. Pagsingot ni Boss P, oh, sagpangan na. Tanginan to, iniiwasan ni Boss P. Siya naman todo dikit pa. Bobula-bulahin si P-Boost, tapos sa huli, hihirit siya. Boss, history tong ginagawa natin. Ending, bumagsak sa TF niya. Sak na, may istro pa. Sip-sip na sip-sip pa. Di ba? Magre-retiro na dapat. Pero nakailang battle ka pa dito, Gar. Para dumami, maipundar. Ito yung perfect example ng ginalingan tapos na regular. Tamad niya daw si Sixth Thread. Sabon niya daw si Sixth Thread, Nikki, Grega, Tats, Marshall. Sigurado ka ba? Sa mga binanggit, si Tats at Marshall lang yung katunog mo, tinatarantado mo pa. Si Tats, nagretiro man, naging mahusay na artist at producer, sa ibang dako nag-ingay. Habang yung preparadong Marshall, sigurado ko kaya kang iwanan na pilay. Sila yung mga graduate sa klase mong malapit na mapagod mag-intay, yung flowers na dapat sa'yo pa nanggaling, ako pa nagbigay. Si Grega, nanlalamon sa pananagalog, estilong ni minsan hindi mo napagana. Si Nikki, mahusay na komedyante, alam natin na hindi niya yan kaya. Si Sixth Thread, klarong siluni at hindi ikaw yung minsan niyang nagaya, dalawa lang yan. Inaangkin mong anak yung nakikita mong masagana o sadyang malungkot lang yung pagtanda niya dahil karamihan sa mga nanunumbat yung mga walang-wala na. Pero may round 3 pa. Siguro dapat ko na munang itigil sa puntong to. Mamaya na natin paluhain yung mga matamong namumugto. Kung bara mo one size fits all, puro generic, totoo. Pues lahat ng lalabas sa pistol, sukat lang para sa ulo mo. Sensya, nakalimutan ko si putay ng round 1 eh. Galing. Pistolero. Fishbolero. Lele. Si Shane sabi nun, sige, seryosohin natin. Mura po. Okay, seryosohin natin yung topic. Parang nanonood lang tayo ng National Geographic. Ito si Pistolarius Battlerapithecus caniaris, also known as the pangit cat. Very fat. Always battle rap in his habitat. Makikita mo siya sa filthy slums of the national motherfucking capital region. He is known as the lowest form of animal. The lowest form of animal, the cousin of the hydrocephalus. Ang ginakaon perme, beef pares ug extra juice, kay walay vegetables ug walay sariwang fruits. Ang isda lang sa Metro Manila, puro tilapia ug bangus, mga galunggong. Totoo yan. Kaya nga nanghihina. Nung minipis na yung kandila, di ba? Kahit na puro mantika. Hindi mo naman sabihin, pero sa akin naiita. Kaya pala humihina. Kasi hindi lang pagkain, pati yung hangin, hindi sariwa. Tuloy yung crowd sa nagiging lazy na sa Metro Manila. Sa lahat ng rapper na naging artista, karir mo lang naging malabo. Pero sorry tol, alam ko na naglaho na yung role mo sa Batang Quiapo. Oh. Fuck. Binatay ka kagad, no? Pero kahit mag-ensayo ko na husto, bakit yung PSP hindi mo nadala sa Tondo? Kiniklaim ko ba sila Sixth Thread? Sixth Thread? Sinabi ko yun? Yep. Gagi, hindi ha? Sinabi ko sinabi ko lang si Marshall at si Tats. Tats na parang hena. Pero galing sa Tondo. Tol, di ko naman dinidis lahat ng inyong pinagsikapan. Pero nung kaya kata sa inyong laban, bakit? Fuck.
Alam kong dalawa kayong may kasalanan. Tinitira ka niya dahil kay sadlak pa rin kayo daw sa kahirapan. Pero wag mo naman isisi yung mga taong pinanganak bilang mayaman. Dapat mong isipin kung paano nila yun pangalagaan. Shit. Siya, nawala kasi ako sa round 1. Nakawala ng confidence. Paano niyo yung pangalagaan? Oh, sige. Lahat ng mga angle niyo, nakakaumay. Di naman, magbigay ka sa akin ng flowers, di naman ako nanghihingi na bigyan mo ako ng pugay. Pero isa ako sa mga alumni. At sinasabing mo, galing lang sa Shabu ang aking husay. Advantage ba yung bagay na nakakasira naman ng buhay? Di ba? Hindi. Di advantage yun, binibigyan ko kayo ng partida. Dahil habang kayo'y sobrang gigil, ako naman nagpaalulong. Sarili ko'y at ang katawan ko'y sinisingil. Kailangan ko pa magdroga at dahan-dahan kinikitil mo sa akin na aking buhay para lang tayo magsinglibel. Di ko naman pinagyayabang ang aking mga achievements. Pero ang mga success na may measure mo ba yan sa, level of convenience? Oh, puta na. Nahiya ka lang naman kasi, kaya mo pinupuna. You hate what you lack, pinupuna mo lang sa akin na hindi mo na-experience. Pero man, magbubuhat na lang ako ng bangko. Ba't di ako maupo may tahanan ako naitayo. Yeah. Nakipagsapaan ako sa bayolente niyong mundo. Di nga lang ako nagkampiyon, ginulpe ko ng husto. Ginulpe ako ng husto. Pero yun nga, sariling lupa't bahay, sa huli yung binuo. Malaboksingero kasi merong inuwi na titulo. Pero tol, parang lagi kang, kanina, sana ikamay na ako yung pagsabihan, pero lahat ng yun ay pagpapaliban. Kinausap kita bilang pistol, ngayon kinakausap kita bilang Christian. Lagi kang welcome sa Davao. Salamat, pare. Yo, bago simulan tong round 3 ko, ano man lalabas dito, nasulat ko na to bago pa kami nagkaroon ng mga pag-uusap. So, mabuting tao to sa akin si Zach, no? Pero, 3GS. Pansin nyo ba? Yan yung angulo niyang madalas mapakinabangan. Kahit hindi 3GS yung kalaban, 3GS yung angle para may automatic na palakpakan. Di nyo napapansin? Yan yung mga sinusulat niya, Repa. 3GS na squatting na agad pag medyo kinakapos, punyeta. Kala ko ba mahusay na rapper at advance yung mga pyesa? Bakit 3G pa din yung ginagamit mo para kumonekta? Di ba? Ayaw mo na sa flip top, puro 3GS na sa poster, kaya medyo tinatamad ka na doon. Sak, may 4 na squatting ngayon sa line-up. Parang ang sipag mo ngayon. Di ba? Panira daw kami sa kultura. Yan yung madalas niyang sabihin. Pero yung tropa mong nagsama ng mama, nagawa mo pang purihin. 3GS, salot, sinisira niyo yung sining, pero okay lang nung yung battle, ginawa niyong PTA meeting. Di ba? Sa likod ng, di ba? Sa likod ng J-Back versus Mot, Kotom Kam Karepa. Kung paano mo minamanipula yung crowd para si Tomas maitsipwera. Pero dinidiin kaming madaya at nang mamanipula ng eksena. Pero mukha niya yung lumabas nung nilatag yung ebidensya. Di ba? Ginagamit mo yung katayuan mo para imanipula yung laban at sarili mong tao. Galit ka sa bumababoy ng sining habang kumukonsinti ng pagiging desperado. That means yung hatred mo sa amin ay for the hype lang at yun ang klaro. Dahil lahat ng rason mo para magalit sa amin, yun din yung ginagawa mo. Galit ka nga ba sa mga bara-barang nakikitagay sa eksena? O di mo lang kayang makitang malasing yung mga di mo kasama sa lamesa? Diba? Kung di mo kayang makita, Sak, pumikit ka. Hindi yung puro kapasaring. Di namin kasalanang nag-aksaya ka ng panahon at yung tagay na pa sa amin. Hindi kami nagdamot ng papuri nung ikaw ang nagahari. Lumingon ka ng iyong mawaring, nirespeto namin yung prime mo. Di mo lang kayang respetuhin yung prime namin. Ganun lang kasimple yun. Tangina, ultimo nga roots nito, fraud na kung susumahin. Hip-hop na naging metal, tas naging hip-hop ulit dahil baduy na daw yung musika. So ang ending nito, Sak, savior ka pa ng industriya.
Tinis mo yung XB, 3GS. Lahat ng MCing, hindi mo trip ang atake. Kung sino pa yung madalas magarahe, siya pa yung maraming sinasabi. Pwes kung totoong nag-ambag ka at sincere yung hangad mo na tong eksena o mabante, alam mo ding hindi mag-e-evolve tong putang inang sina to para pumabor lang sa mga gusto mo mangyari. Di ba? Ilan magandang performance mo, iho. Sige, ilatag mo dito. Nang makita nilang hanggang ngayon, di mo pa rin nalalagpasan yung ginawa mo sa zero. Kaya wala kang karapatang umastang relevant kung sumasandal ka lang sa mga nakaraan mong karangalan. Wala kang karapatang humingi ng luni, hindi mo siya deserve na makalaban. Hindi ka old god, hindi ka legend. Buong tapang ko yang ipagsisigawan. You're nothing but a flip-top veteran na may iilang classic na laban. At para magutom ka, yan yung dapat mong malaman. You know the fucking drill! Shake for the night.